Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tulala na patitig na lamang sa asawa si Marinel. Wala sa hinagap niya na mamasamain nito ang pagtatanong niya. She was not insinuating anything. Hindi pumasok sa isip niya na matatamaan pala niya ng tanong na iyon ang ego ni Darius. Dama niya ang pagtakas ng kulay sa kanyang muka. It was just a simple question. Wala siyang balak na bastusin siya sa simpleng tanong na iyon. At ano ang narinig niya? Magiging mga anak nila? Napabunti hininga naman si Darius nang tila ma-realize nito kung ano mga nasabi. Maganda na ang conversation na namamagitan sa kanila mag-asawa. Para nagsisisi ito na nagpakasensitive ito. Easy now, lady. Ang pangalan ko'y Marinel. Marinel, tingnan mo ako. Anito na mag-iba siya ng tingin. Napilitan siyang muling tumingin dito. I'm sorry, I was out of line. Masyado lang kasing maraming tao nagmamaliit sa akin. I wasn't one of them. Singit niya. Oh yeah? I can force myself to believe you. Tugon ito. Madalas ko makita nag-aalala sa iyo si Nana Macaria. Umiiyak siya kapag napapasama ka sa gulo. Pakiramdam niya, ni pagkukulang sila ni Tata Rolando sa iyo. At naiinis ako sa iyo dahil doon. Nakagalit ako. Inaamin kong inisip kung wala kang modo at barumbado ka. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang patutunguhan. Oo, nagulat ako at hindi makapaniwala, pero alam kong hindi imposible. Paano magiging imposible kung ipinalaki ka ng parehong mga tao na halos nagpalaki din sa akin? They're good people, mahabang sabi niya. Laking pasasalamat niya at nakaya niyang salubungin ang mga mata nito. Tahimik lamang ito, walang salitang lumabas sa bibig nito. I'm not forcing you to believe me. Tama na nasabi ko kung anong gusto kong sabihin. Aniya. Hindi alam ni Darius kung ano nangyari at lumabas sa bibig niya ang mga nasabi kay Marinel. Maganda na nangyayari kanina. Hindi sila nagbabangayan, hindi nag-iiringan. But he spoiled it. Simple nga lang naman ang tanong nito. Sinusubukan na niya makipag-usap kahit pangadama niya ang pagkailang nito. Pagkatapos, ganoon pang ginawa niya. Totoo kaya ang sinabi nito na hindi siya minaliit nito? Na kaya lamang ganoon na lamang ang diskusto at inis nito sa kanya ay dahil sa nakikita nitong pagdaramdam ni Nana Macaria. Inaamin niya maging malaking sakit din siya ng ulo ni Nana Macaria. Ang kabataan niya ay punong-puno ng galit. Galit sa kanyang ina at sa kanyang ama na hindi nakilala. Galit siya sa mundo. Ang tanging maganda lamang noon sa kanya ay si Nana Macaria at Tata Rolando. Hindi ba't mayroon pang isang tao na kapagpapacify ng galit mo? Singit na isang bahagi na kanyang isipan. Pilit niyang binura iyon sa isipan, ngunit tuksong lalo naging malinaw ang bagay na iyon. Sino bang pinupuntahan mo kapag galit na galit ka? Kaninong mukhang hinahanap-hanap mo sa tuwing dadalawin ka ng lungkot at pagkaawa sa sarili? Hindi ba't si Marinel? Mariing pumikit siya. Kahit pilit man niyang itanggi iyon ang katotohanan. Noon, may mga pagkakataon na napapaaway siya ng husto. Sabihin ba naman ng lalaki na kaaway niya na hindi raw magandang pamilyang pinagmulan niya, na naging kabit umanong kanyang ina at siya ang naging bunga niyon. Masakit ang katotohanan kaya nakipagbubugan siya. Wala siyang pakialam kung ano mangyari sa kanya o sa kalaban niya. Hindi pa sana niya titigilan ang lalaki kung hindi lang biglang sumingit ang imahe ng mukha ni Marinel sa kanyang isipan. Para bang sinasabi nito na tumigil siya, para naririnig pa nga niya ang pagmamakaawa nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit ang mukha nito ang nakapigil sa galit niya. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon at kung anong tamang paliwanag. Siya man ay naguguluhan. Ni hindi sila magkaibigan ni Marinel. Pagkatapos ng away na iyon, ay dumiretso siya sa eskwelahan na pinapasukan ni Marinel. Naupo siya sa bench sa waiting shed na nasa tapat niyon at hinihintay ang paglabas nito. Nanginginig pa noon ang katawan niya. Ngunit unti-unti siya napanatag na makitang palabas ito na eskwelahan. Hindi niya ito inalisan ng tingin hanggat hindi ito nakakasakay sa kotse. Mula noon, sa tuwing makakaramdam siya ng galit, pumupunta siya sa eskwelahan ni Marinel at uupo sa bench sa waiting shed
at hinihintay ang paglabas nito. At kapag labis ang lungkot na kanya nadarama, pipikit lamang siya at aalalahanin ang mukha ni Marinel nang una niya itong makita. Nakatuon ng pansin sa kalangitan at animo nangangarap. Pagkatapos niyon, maiibsa na ang lungkot na nadarama niya. Weird, pero totoong nangyaring lahat ng iyon. Hindi niya maintindihan. Ang alam lang niya, nakakadama siya ng sakit sa tuwing tinitignan siya ni Marinel noon nang may galit o kaya ay inis sa mga mata. Ikinaiinis din niya kung saglit lang ito mag-aangat ng tingin. Pagkatapos ay muling yuyuko kapag nakita siya. Ano kayang posibleng paliwanag sa lahat ng iyon? At nadagdagan pa ang mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag na magpresenta siya maging asawa ni Marinel. Ano ba naman kasing pumasok sa kokote niya para gawin iyon? You always felt protective of her, sagot ng kanyang isip. Nakita mo siya nasa gitna ng gipit na sitwasyon at tinulungan mo siya. You always wanted to please her, Darius. Palagi mong gusto ipakita sa kanya na may mga bagay na ikaw lang makakagawa para sa kanya. Naaalala pa niya nang minsan magpunta siya sa mansyon upang dalhin ang mga bukong ipinakuha ni Nana Macaria. Nakita niyang maluha-luha na si Marinel dahil sa pang-aasar ni Teo. Hinila pa ng lalaki ang nakatilingtas na buhok ni Marinel bago ito iniwan. Inabangan niya na mapadaan sa kinatatayuan niya si Teo. Humarang siya sa daraanan nito. Tumabi ka nga, singhal nito. Agad niya itong pinagtasarahan at marahas at sinandal sa dingding ng gilid na mansyon. Iyon ang huli mong pang-aasar kay Marinel, Teo. Kapag naulit pa iyon, may paglalagyan ka na. Mapanganib ang tinig na ginamit niya. Tinig na ginagamit lamang niya sa mga taong nakakalaban niya na sapakan. Hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kwalyo ng damit nito. Nakita niya ang pamumutla nito dala ng takot. Alam nitong hindi siya kaya nito. Nagkakaintindihan ba tayo, Teo? Aniya. Oo, nanginginig na tura nito. Oo, Darius. Tandaan mo, may paraan ako para malaman kung hindi ka tumutupad sa usapan natin. Hindi mo alam kung anong ginagawa ko sa mga nakakalaban ko, Teo. Galit na sabi niya. At wag na wag kang makakarating ito kahit kanino, lalong-lalo na kay Marinel. Pangako, bahag ang buntot ng wika nito. Pagkatapos ay kumaripas na ng takbo ito, papasok sa loob ng mansyon. Mula na mangyari iyon, naging ilag na ito sa kanya. Yes, he felt protective of Marinel kahit noon pa man. At iyon ang hindi niya mabigyan ng paliwanag. Ni hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa noon. Ni hindi nga sila nakakapag-usap. Hindi sila naging magkaibigan kahit pa nga napakalaki at napakahaba ng tali na dudugtong sa kanila. Sina Nana Macaria at Tata Rolando. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Iisa lamang ang dapat niyang isaksak sa utak kung bakit siya pumasok sa sitwasyong iyon. At iyon ay ang ipakita kay Marinel na kahit ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tao sa lupa ay nanghihina rin, natutumba, nangangailangan ng tulong, at kasama roon ang apo ni Juan Gamayo. Naabutan ni Darius si Marinel na nakatulog na sa pagkakasanda sa sofa. Pinagmasdan niya ito. Kita niya ang pagkahapos sa mukha nito. Naupo siya sa center table at ipinatong ang mga paa nito sa kanyang mga hita. Dahan-dahan niyang minasahe ang mga iyon. Gusto niya magalit dahil sa pagiging workaholic nito. Marami naman nito mga tauhan, ngunit halos gawin na nitong bahay ang opisina nito. Parang ito na yatang gumagawa ng lahat ng trabaho. Nagpasya siyang ilipat ito sa silid nito upang makapagpahinga ito roon ng maayos habang inihahanda niya ang kanilang hapunan. Sigurado siya mga ngali lamang ito kapag hinayaan niya ito sa sofa. Maingat na binuhat niya ito at iniakyat sa silid nito. Umungol ito na mailapag niya ito sa kama. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito. Napatitig siya sa bahagi na kaawang ng mga labi nito. Hiningi niyang hininga. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa tingin pa lang niya ay para napakalambot na ng mga labi nito. Dahan-dahang ibinaba niya ang mukha rito. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit at banayad na hininga nito sa kanyang pisngi. Magaan ay dinampi niya ang mga labi sa mga labi nito. God! Agad na iningat niya muli ang mukha. Inipon niya ang lahat na natitira pa niyang pagpipigil sa sarili at mabilis na hinalikan ito sa noo. Inalis niya sa pagkakatak in ang polong suot nito. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid nang hindi na lumilingon. Mahirap na, baka kung ano pa magawa niya. Nang maalimpungatan si Marinel ay bandang alas 8 na. Bumangon siya at binuksan ang ilaw ng silid. Paano ko nakarating sa kwarto ko? Nagtatakang tanong niya sa isip. Darius, ito lang naman ang kasama niya sa bahay na iyon. Siguradong ito nag-akyat sa kanya roon.
Nang makapagpalit siya ng damit ay bumaba na siya, pero wala ito sa sala kaya tumuloy siya sa kusina. Gising ka na pala, Anito. Aakitin na sana kita. Come on, kain na tayo. Anito. Tahimik silang kumain ng hapunan. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o ano. Nasa isip pa rin niya ang nangyari kagabi sa harap din ng hapag. Pinili na lamang niya mag-concentrate sa pagkain. Ang pakikipag-usap sa lalaking ito ay imposible. Sumusulip-sulip siya rito kapag alam niya hindi ito nakatingin sa kanya. Marinel, Anito nang hulihin ang mga mata niya nang muling mapatingin siya rito. Bahagya pa napapitlag siya nang marinig ang tinig nito. Easy, Marinel. Narinig niya ang tura nito. Lihim na pinagalitan niya ang sarili. Why was she so edgy? Ano bang pakialam niya kung ang tingin sa kanya ni Darius ay mapagmataas at mayabang? Nagpaliwanag na siya. Wala na siya magagawa kung hindi pa rin ito maniwala. Aminin mo na kasing ayaw mong manatiling ganoon ang tingin niya sa iyo. Singit ang kontrabidang bahagi ng isip niya. Marinel, pukaw muli ni Darius sa atensyon niya. Umangat ang ulo niya at bigla siya nakatitig sa kanya. Tila may pag-aalalang bumadha sa mukha nito na para bang sinasabi ng ekspresyon nito na, "What did I say this time?" Muli ay para nasa sense nito ang kanya nadaramang takot. Damn it, huwag mo akong tignan ng ganyan. Anito, hindi ako mapanganib na lalaki. Hindi ako nananakit ng mga babae. Hindi ko pinipilit ang mga babae na gawin ang anumang ayaw nilang gawin. So will you please relax, Marinel? I'm sorry. Okay, let's have a deal. Ano bang ayaw mo at inaalala mo na baka gawin ko sa iyo? Tanong nito. There won't be any of that. Alam mong ibig kong sabihin. Aniyang hindi masabi-sabi ang gustong tukuyin. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Sabihin mo sa akin. Amused na tura nito. Para maideya na ito kung anong gusto niyang tukuyin basta sa nakita nitong pamumula na mukha niya. Yun, alam mo, hindi tayo pwede magkaroon ng sex? Dugtong ni Darius. Yes, mukhang hindi na ikinabigla pa nitong sagot niyang iyon. Pero kita ang pagkadismaya sa mukha nito. It's just that we weren't able to talk about it. I just want it out to be open. Gusto kong malinaw ang lahat sa pagitan natin. Aniyang hindi makatingin ng diretsyo rito. 2 linggo na buhat na magpakasal sila at hindi pa nila napag-uusapan ang bagay na iyon. Nabahala siya na mabanggit ni Darius ang supposed to be magiging anak nila. Wala iyon sa usapan. Baka inaasahan nito makokonsummate ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ano namang feeling mo, Marinel? Type niyan tulad mo? Wake up, girl. For all you know, wala naman palang saysay ang kinatatakot mo. Sermon ng kanyang isip. Kung ang kinatatakot mo ay ang mga nasabi ko kagabi, kalimutan mo na yun. I was talking about our supposed children hypothetically to make you see my point. Susundin ko naman kung ano man ang mga regulasyon na isaset mo. Ngunit mayroon din akong sariling set of rules. Anitong titig na titig sa kanyang mga mata. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang hinihintay niya ang pagpapatuloy nito. Hindi mo ko servant, hindi ako tumatanggap ng utos. Ngunit papakinggan ko ang anumang suggestions. Nakita nito ang paglunok niya ng ilang beses, ngunit nanatili lamang iyong tahimik. Well, do you have any? Any what? Suggestions? No, I don't have any. Okay then, that's settled. Bakit hindi mo simulan ang paghugas ng mga pinggan? May titignan lang ako sandali sa labas. Tumayo na ito at takma nang aalis ang tawagin niya. Nakatayo na rin siya. Hindi pa ako nakakapaghugas ng pinggan. Wow mga ka-felicidad! Ang laki ng problema ni Marinel. Hindi marunong maghugas ng pinggan. Pinggan pa lang, stress na. Kaya naman, abangan!